Ayan, hello po. Magandang umaga. Magandang gabi, 'no, kung nasang panig tayo ng mundo, ayan. Sana po ay naging maayos ang inyong, buong araw ay buong linggo pala, buong araw. Ayan po at ngayon ay pahinga naman, Sabado at Linggo, ha. Ayan po, take a rest, ayan. Yung iba sa inyo siguro mga nasa vacation mode, ayan po. Summer vacation pa rin naman ano, ayun po, enjoy lang, enjoy po natin, ha. Ayan, dapat kagabi ulit ako magre-reading 'no, pero sobra tayong napagod at na-drain tayo. Kagabi po kasi, 5 yata, yun po, 5 po yung aking tinapos, ha. Salamat po sa inyong mga nagpa-reading kahapon ano, mula umaga hanggang gabi. Lalo na nung gabi po, ang dami. Nakikita niyo ba ang aking pentacles? O, 'di po ba meron na akong pentacles, ayan. Hinahanap ko po yung ano, 4 na ano ng tarot. Ito, 4 kasi yan po. Ayun, yung pentacles. Ito po ay cups, wands, and swords. Oh, yan ha. Hinahanap ko po yan silang lahat. Nakita ko na yung pentacles. Ayan na nga. So, kailangan ko pa po yung 3. Hanap-hanap po sila eh. Ayan, kung saan ako nagpupunta para makita ko ang mga ano, kumbaga mga sign. Gusto ko po sila mabuo. Oh, 'di ba? Pero surprisingly, natutuwa ako kasi una kong nahanap ang pentacles. 'Di ba naman, ang kahulugan ng pentacles ay kaperahan. Oh, 'di po ba? Natutuwa talaga ako, siya yung una kong nahanap. Then meron ay, ano ba ire? Ang aga naman. The Magician and meron tayong 8 of Cups. Okay po. Tignan pa nga natin. Ano pa po ang susunod at kanino kaya po itong reading na ito? Salamat po sa mga nakaka-resonate ha. And yung iba naman na hindi nakaka-resonate, wag po kayong magalit. Okay po, minabasa kasi ako kahapon. Sabi niya, ano ba tong mga manghuhula na to? Hindi naman ako makaresonate sa mga ano ninyo. Maaari pong hindi sa inyo, ha. Sabi ko nga, general reading po ito. Hindi po ito personal reading. So, alam niyo yun? Maaring sa inyo, maaring sa iba po, ha. Huwag po nating isipin na lahat po na napapanood ninyo sa YouTube para sa inyo. Okay po, maaring sa iba po yun. Hindi po para sa inyo, ha. May sinabi pa siyang hindi magandang salita pero sinagot ko na siya doon. Okay po. Parang lalaki siya, no? Parang ganon. Ang hinahanap niya raw pala, business partner. Di maghanap po kayo ng business partner ninyo. Huwag po sa mga tarot reading. Okay po. Hanap po kayo. Huwag yung hanapin sa panghuhula yung business partner ninyo. Okay po. Natatawa na lang ako sa kanya. Okay, and itong ano naman, ito isa na lang, no? Matatapos na tayo. Tignan pa nga natin. Isa na lang. Ayun. Okay po, so kumpleto na ang ating tarot. Ayan ha. For spread. So, dito merong taong umalis sa buhay ninyo, no? Kanina man itong reading na to, na ikaw po ay naiwan na, nag-iisip. Kasi nandito ang ating, the High Priestess, ayan. Pag-iisip ng malalim kung ano ba ang nangyari, bakit umalis ang taong ito. Okay po, nandito yung ilan sa mga dahilan ha. Una, meron tayong The Magician. Kagustuhan niyang umalis po dahil sa nakikita ko rito ha, maaring siya po ay meron ng pamilya. Ayan. Ayan ha. Meron talaga siyang totoong pamilya na talagang binalikan niya. Kaya siya umalis sa buhay mo. Pangalawa po, meron din siyang girlfriend o talagang alam niyo yun, meron na talaga siyang minamahal. So, bukod sa'yo, meron pa pong iba. Okay po. Meron namang siya po ay sumunod
sa utos ng mga magulang dahil ito po ay mga nakatatanda o the emperor. Ang emperor signifies ng parang tatay. So, maaaring sinunod niya ang magulang niya. Kaya siya umalis sa buhay mo. Okay. And, ang King of Swords. Maaari pong kasi matigas lang din ang ulo niya at mas ginusto niya munang maghanap buhay. O, ayun po ha. Ayun o. Nakikita niyo patuloy itong aking katin ko. Ayan, pasensya na po ha. Medyo nahilo-hilo tayo. Inamoy ko ng onte. Ayan. So, ayun po ha. Yun ang kanyang mga dahilan. Meron din ako nakikita rito na maaring ito po, ang taong ito ay pinagkasundo. Ito para magpamilya. Maaring ibang lahi ang inyong person, yung lahi na alam nyo yan, ipinagkakasundo para kayo para siya ay makapag-asawa. So kahit hindi niya kagustuhan po ha, siyempre, uunahin niya ang kagustuhan ng kanyang mga magulang. Kahit pala ibig sabihin ilabag sa kanyang kalooban. Okay po. So ayan po ha, ang inyong situational reading. Umalis kasi ang taong ito at kayo po ay iwan sa maraming katanungan. Kahit naman po sino, no? Yung basang bigla-bigla na lang umalis, ayan, nang walang sabi-sabi. Tapos, wala ka ng balita o kung ano man, di po ba? Talagang, pero alam nyo yung kutob ninyo, no? Malakas eh. So, kung ano yung mga nakutuban mo, ibig sabihin po, yun po ay may basehan. So, kung ang kutob mo, may ibang babae, maaari po. Kung ang kutob mo naman, ayan, na siya ay pinagkasundo para makapag-asawa ng iba, tama rin po yun. Ang hirap lang kasi sa mga taong naiiwanan po, marami tayong katanungan, tama po ba? Lalo na yung katanungan na bakit hindi niya tayo ipinaglaban. Di po ba? So, comment down below kung ako po ay tama o mali Yun ang masakit po sa mga taong naiiwanan kasi kumbaga wala tayong closure. Walang pagtatapos. Nandoon tayo sa point na iniisip natin, bakit nangyari yun? Maayos naman tayo, wala tayong naging problema, tapos bigla-bigla aalis. Okay po. May nakita rin tayo ditong buntis ha. Baka maaaring nakabuntis din po siya. So, eto na. Magtanong tayo at tignan pa natin, And then, meron tayong the chariot, ayan, water sign, ayan, nakasakay. Maaari po nag-ibang lugar din. Pwedeng ibang bansa, pwedeng ibang bayan, Yan. Marami pa siyang gustong gawin sa buhay niya, kung sino man po yun, Yung taong nang ghosting sa'yo. And then, meron tayong 10 of Wands, ayan, fire sign naman, Aries, Leo, and Sagittarius. Marami po siyang dalahin. Kumbaga, overloaded sa ngayon. Yung kanyang mga nangyayari. Kumbaga, may iniisip niya ang pamilya niya, iniisip niya ang sarili niya, iniisip niya ikaw. Yun, kaya pinili niya munang magpakalayo. Okay po. Ayan po Kung ano naman itong sitwasyon. The strength. Fire sign. Ito po talaga merong ibang babae. Positive. Para sa iba yan So, merong babaeng nagpaamo sa kanya. Kung sino man ang babaeng iyon, ayan po iba talaga yun sa yung sinamahan. Yung sakit Pero ganun po talaga. May closure, kay walang closure. Alam niyo yung closure, yung the fact na kayo kanyang iniwanan. Yun na po yung closure dun. Kumbaga sinarado niya na yung pahina ninyo, Yan po natin. So, ayan po ang mga dahilan, kung bakit ang ilan sa inyo ay naiiwanan or piniling
umalis ang person ninyo. Okay, and then meron tayong Ace of Pentacles, Earth sign. So, water, fire, and earth. Ayan. Yung iba naman, nakakita ng panibagong oportunidad. O, ayan ha. Opportunity, ibig sabihin, baka maaaring may nakilala siyang tao na alam niyo yun, susunod sa luho niya. Aalagaan siya sa pera, no? Maaaring ganun po ha. So, mas pinili niya yung mapera kaysa sa inyo. Okay, ito naman ay air sign. Moving forward na tayo. Two of Swords, naka-reverse. Ayan. Ang iba po sa inyo ay magkakaroon ng pagdedesisyon na masasabi nating wala pwedeng hindi tama, pwedeng oo, parang ganun Kumbaga yung desisyon na hindi naman siya mali, hindi na rin naman tama. Ano bang tawag dito? No right decision. Kumbaga, sige na lang, ganun. Hindi na pinag-isipan. O, para saan man ninyo gagamitin yung ganun, naku po. Ini-insist ko pa rin na pag-isipan ninyo mabuti ha. So, lumabas na lahat ng sign po. Ito naman, the moon, water sign, ayan. Yung iba sa inyo nagkakaroon ng mga premonition. Baka ito po ay mga babala ha. O pwedeng sa panaginip ito, o pwede rin yung mga paulit-ulit na pangyayari. Sana po ma-interpret ninyo ng maayos. Meron mga taong nakakapag-interpret mga premonition. Pero meron naman yung iba hindi. Kaya minsan yung mga hindi nakakapag-interpret, yun po yung nalalagay sa alanganin. Kasi binigyan na kayo ng babala ng universe, no? Kumbaga hindi pa natin siya napansin. Sana po pansinin ninyo ha, yung mga premonition na pinapakita sa inyo at pinararamdam po. Kadalasan sa panaginip hindi po ba? So kung nalaginip kayo na talagang tandaan ninyo, hanapin niyo po yung kahulugan ng panaginip na yan ha. Okay po. And then meron tayong Five of Pentacles which is an earth sign. Ayan. Naka-reverse. Sabi rito, may karmic lesson. Ayan. Meron tayong matututunan sa mga nangyari. Kung meron kayong pinagdaanan, hanapin natin yung bagay na bakit nangyari sa atin yun. Maging positibo, ha? Positibo yung hanapin natin, wag po yung negatibo. Kasi sabi ko nga, hindi tayo ilalagay ng Panginoon sa ganyang bagay nang wala pong dahilan. Imposible naman na, alam niyo yan, nandiyan lang kayo kasi nga ganun lang, na nandiyan lang. Hindi po, may dahilan po ang bawat pangyayari sa buhay natin ha. And then meron tayong Eight of Cups, water sign, abandonment. Talagang yung iba ay may aalisan, pwedeng ikaw yung aalis, pwedeng ikaw na naman yung maiiwan. Kung ano't ano man, o kung sino man sa inyo po ha, yung aalis o yung maiiwanan. Para sa akin, parehas na masakit yun Kasi ang isang taong aalis, hindi naman po yan aalis ang basta-basta lang. Pwera lang yung mga talagang, alam niyo yan, nakahanap ng iba. Pero parehas na masakit po yan ha. Yun nga lang, mas masakit na sa taong naiwanan. Kasi lalo yung nandoon sa situational reading, naiwanan ng, alam niya, nakahang, or punong-puno ng pagkalito, di po ba? Sino man po sa inyo yan ha. Ayun ang mga dahilan kung bakit siya umalis. Hindi man niya siguro masabi sa inyo, sana sa pagbasa ng, alam niya, barahang ito, sana nasagot yung katanungan sa puso at isip ninyo ha. Ito nahingi tayo ng maswerteng numero para sa mga nag-aabang. Ayan. Congratulations po ha. Parang araw-araw may nananalo. At salamat din po sa nagbigay ng ng regalo sa inay. Ayan. Salamat po madam ha. Thank you so much po. Salamat po. Tuwan-tuwa ang inay po. Kung alam niyo lang yung katuwaan ng inay ko. Birthday niya nung 22 ay grabe ang kasayahan. Salamat po sa nagbigay ng regalo sa inyo. 75 years old na po siya. Simpleng salo-salo lang naman yung sa amin. Ayan po.
75 years old. Oh, 'di po ba? Ilan pa ba kaya tayo na aabot ng 75? Oh, 'di ba? Sa panahon ngayon na talagang samut-sari ang sakit. Mag-ingat po pala tayo ha at nagbabalik ang COVID. Mag-ingat po. Uy, ang ganda ng numero. Numero 18. Numero ito ng kapatid kong namatay. Ayan, namayapa na. So, ayan, kunin niyo po ha. Yan ang kanyang lucky numbers. 18. Oh, ang ganda. And then, meron tayo ditong number 2. So, ayan po ha. 18, 2. Ayan. Tignan natin baka meron pa ha. Tignan po natin baka meron pa. Eto. Oh, meron tayo ditong 4. Oh, ayan ha. 18, 2, and 4. Napaka-generous ang ating baraha ngayon. May mga numero tayo. Generous sobra. Kayaan niyo po ha. Sayang at baka lumabas. Lalo na yung 18. Napakaswerteng numero niyan. Ayan, tignan pa nga natin. Isa na lang po ang aming kailangan. Isa na lang po. Ibigay niyo na. At kayo po ay mag-isip na ng katanungan ha. Yes and no ang sagot. Ayun na. Pag-ibig, pangyayari. Ano po? Uy, 4 din? Okay po. So, ayan ha. 18, 2, 4, 4. O, umulit ang 4. O, kayo na pong bahala ha. Kung anong gagawin ninyo dyan. O, pwede namang 4 plus 4, 8 din naman ang labas. O ngayon magtanong na po kayo ha. Pag-ibig, pangyayari, pag-travel, kung ano man po yung nasa puso at isip ninyo. Pag-i-examine, pagtatrabaho ninyo, kung ano man yan. Divine Universe, ibigay niyo po ang kasagutan. Ano? Sa aming katanungan. Ibigay po ninyo ang kasagutan. Sa aming katanungan. Ano't ano man po pala ha, ang kanilang dahilan ng paglisan. Nasa sa inyo pa rin desisyon po ang pag-move forward. O, 'di ba? Saan at saan ba dapat tayong pumunta? Kailangan po tayo kumilos at gumalaw na para makaalis tayo sa sitwasyon na yan. Ano? Huwag niyong hayaan na lunurin kayo ng kalungkutan, ng sakit ng nararamdaman. Hanggat maaari po ibangon natin ang ating sarili ha at mag-move forward na po. O, 'di ba? Madali nga sabihin para sa akin 'yun, pero alam kong napakahirap na gawin para sa inyo. Pero 'yun po dapat 'yun po yung dapat ano. Kahit pautay-utay, ika nga paunti-unti, kailangan po tayo mag-move forward po. Hanapin natin kung bakit tayo inalis ng Panginoon sa taong 'yun. May dahilan po 'yan ha. Ay naku, ayaw na yatang maglabas. Pag ayaw po ay tayo kukuha sa ilalim. Ay, ayun na. Kita niyo yun, biglang nag-drop. And yes po ang sagot. Ayan na. At ang ilan po sa inyo ay merong ipaglalaban kasi standing on your ground. Kumbaga talagang itong bagay na to ay paglalaban ninyo. Maaring ito po ay tao, maaring pangyayari, no? Maaring ito po ay tungkol sa trabaho din. Kumbaga ilalaban mo na hindi. Ito yung dapat kasi ito yung tama. Parang ganun po ha. And yes po ang sagot sa mga nagtanong. Ayan, sa lahat po ng may order, magpapa-JNT ako ngayon. Ayan, pagkatapos ng ating reading na ito. Kung may gusto pang humabol po ha, habang nagpapak ako, ayan, mag-chat na kayo. At salamat po sa lahat ng mga umorder, salamat po sa lahat ng mga nagpa-reading, salamat po sa lahat ng mga bagong subscriber, sa mga bumabalik, sa mga datihan na sa palagyan ko nakakausap. Ano? Maraming salamat po sa inyo. At sana po ay magpahinga kayo ngayong 2 araw na to ng mga naka-day off dyan. Ayan po, take a rest. Ayan, huminga-hinga tayo. Breathe in and breathe out. Ayan. Para sa Lunes ay maging maayos ulit yung ating pakiramdam po, ha? Thank you so much po for watching. Have a good morning. Good night sa iba. Ayan po, kung saan man kayo. Bye-bye po sa lahat.